Hapon mga kapobre, at ngayon ay kamano-mano natin, kasama natin si Ampod Niron, no? Mas kilala sa tawag na Ampod Niron, si dating board member ni Misio Ampod Patron Niron. At dahil si Ampod Niron ay dati pong provincial director din ng ating kapulisan dito sa probinsya ng Aklan, hingan lang natin siya ng opinyon patungkol sa mga sunod-sunod na mga pangyayari dyan sa Banga. Sir Ampod Niron, magandang hapon po. Magandang hapon po, kapobreng Arche. And of course, sa ating mga rabid supporters ng well-known na programa kapobreng Arche sa Facebook and then sa YouTube. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naalala po kita, Ampod Niron, dahil nung mga panahon na nasa radyo ho ako, ay isa ako sa nag-voice over ng Isugid kay Ampod Niron. That is very correct. And then napakaganda yung tirada mo doon, kapobreng Arche, yung buses na matanda. Opo, si Lolo Tasio po. Si Lolo Tasio. Sabi noon, si Lolo Tasio. Isugid kay Ampod Niron. Isugid kay Ampod Niron. Ganon yung programa ho ninyo dati. At mostly ng mga... for remembering that, kapobreng Arche. Thank you. Opo, matagal na ho ito, ano. At naalala ko lang na pagdating sa mga balitaan tungkol dito sa kapayapaan ng ating probinsya ng Aklan, dati rin ho kayong humawak ng komitiba sa Sangguniang Panlalawigan. Ano po? Para sa mga hindi nakakilala kay Ampod Niron, pakilala ho muna kayo sa mga viewers natin dito sa Pobreng Vlogger, sir. Yes, thank you for that, kapobreng vlogger, kapobreng Arche, no? Dahil ang inyong abang lingkod ay si Ampod Niron, dati pong army officer sa Philippine Army, particularmente sa 47th Infantry Battalion, na kung saan nakabase dyan sa Libas, Banga, Aklan. But prior to that, I've been assigned in the many parts of Mindanao, no? halos na kuan ko na assignan ko ng lahat ng mga lugar doon sa Mindanao, because I have stayed there as army officer for the past 17 years. And then after nag-transfer ako sa Philippine National Police, nag-chief of police dito sa Metro Manila, particular sa bayan o sudad ng Valenzuela, no? Wow. And then from here, from Manila, naging Police Provincial Director tayo ng Aklan, Police Provincial Director ng Aklan, after which naging President tayo ng Board of Directors ng Aklan Electric Cooperative. And then pagkatapos noon, I joined the political arena in the province of Aklan as Sangguniang Palawigan, o bukal na tinatawag. And I am very thankful to the people of Aklan, because for the past 15 years as Sangguniang Palawigan members, lalong-lalo na dito sa First District of Aklan, as what I've said, I am very thankful, because they made me always number one in this Sangguniang Palawigan. Wala hong panahon, eleksyon na hindi ho kayo nanalo, lahat panalo hanggang sa natapos ninyo yung term ninyo po sa Sangguniang Panlalawigan sa Aklan. Ganun ho kayo kamahal ng mga Aklanon, ano po? Yes, and thank you for that. Yung suporta at pagmamahal sa atin ng ating mga kababayan sa Aklan, lalong-lalo na sa First District of Aklan, kumbaga, we are always treasuring it. Tinitreasure natin yan sa ating isipan at sa ating damdamin sa lahat ng panahon, kapobreng Arche. Opo. Curious lang ako, di ba dati ho kayong army, paano ho kayo napasok naman sa paiging pulis? Yes, actually, ang totoo, kapobreng Arche, dati po akong pulis original.
Nag-chief of police ako sa Lanao at the age of 23 years old, no? And doon ako nagsimula sa pag-serbisyo ko noon sa Mindanao. And then I was the first chief of police of the municipality of Sapad, Lanao del Norte, and then from Sapad, Lanao del Norte to Bacolod, Lanao del Norte, and from Bacolod, Lanao del Norte, I was called to active duty as Army Lieutenant in Army Lieutenant. And then since then, I had been assigned in different parts of Mindanao. Hanggang inabot ko ang rank kong kapitan. At alam naman natin sa Armed Forces mayroong tinatawag kaming o may tinatawag tayong geographical assignment. Geographical assignment. Na-assign ako sa Mindanao. So the next nga assignment ko ay dito naman sa doon nga sa Visayas. And after Visayas, assign sana ako dito sa Luzon o sa Kalinga, Payao. I have my order already by the time na the 5th Infantry Division. Pero sabay naman, yung paglabas ng order ko sa 5th Infantry Division, sabay naman yung order ko na transfer ako from Philippine Army to Philippine National Police. So, kung baga, during that time, medyo kalmado na ang insurgency problem natin in the whole country. So gusto kong bumalik sa police service. So 1993, I was assigned here in Metro Manila, particularmente dito sa siyudad ng Valenzuela, din municipality. And I became the first city chief of Valenzuela. In 1998 up to 2003, I was the chief of police of Valenzuela City. And then from Valenzuela City, I was reassigned to Aklan Police Provincial Office and designated as Police Provincial Director on the sometime calendar year 2003 also. Kapobreng Archie, and that was the time na nagsama-sama tayo noon during my time. Sa panahon ho ninyo bilang provincial director, itong mga ganitong mga barilan na ito sa Aklan, nangyayari na rin ba ito noon? Actually, no, Modesty aside, may mga napangyari mga ganon, pero it was solved immediately, no? Kasi ayun ang alam naman natin na ang mission ng pulis natin ay to prevent the commission of the crime at halimbawa na commit na ang crime. So, kumbaga, it is mandatory on our part to solve the crime committed. Kumbaga, give justice to where justice is due, so to speak. So, during my time actually, Modesty aside, alam mo naman natin sa province of Aklan yan, na kumbaga na-control natin. We properly preserve the peace and order in our province of Aklan. In fact, I was, after my retirement, I was adjudged as outstanding Aklanon in the field of law enforcement and soldiery, no? And marami nga sabi noon, Modesty aside, again with all humbleness, kung inabot pa tayo na mga 6 months sa Aklan, naging crime-free ang Aklan during our time, and we are very thankful to the support of our political leaders because by the time, yung governor natin doon, yung incumbent congressman natin ngayon sa 2nd District of Aklan, si Congressman Joven Miraflores, he was then our provincial governor of Aklan, and we are his governance during my time or his management during that time was very supportive to our activities, particularly in preserving the peace and order in our province of Aklan. Kumbaga, we were properly supported by our civil government and of course the community. That was the very reason why many
were saying that the preservation of peace and order during that time mo sa aside is kumbaga superb, no? It was superbly done, Kapobring Archie. Opo. So ano ang reaction nyo po ngayon dito naman sa nangyari dyan sa Maybanga na parang mukhang maraming mga unsolved na mga crimes, or masabi natin na parang sunod-sunod kada taon ilang beses ang nababaril pero wala tayong naririnig na mga nakukulong or nakasuhan man lang, Sir Neron. Ano po ang inyong suggestion po, so masasabi sa sa ating sa sitwasyon na yan diyan sa Banga, at isa rin sa barangay captain ng sa Maysigkay sa Banga is yung anak niyo po? Yes, actually, Kapobring Archie, no? Kumbaga nalulungkot tayo. We are very saddened, no, of that incident na nangyari. It could not be denied na may mga tragic killing o tragic incident through brutal killing. Public knowledge naman sa atin dyan, no? Pero siyempre, yun ang sinasabi ko actually na with due respect man, no, and in fairness sa ating mga kapulisan, we understand na our policemen or police officers cannot cover the every cranny, the every nook and cranny of our community. But of course, kailangan natin sila rin mag-spearhead. They should be spearheading the crime prevention. Kung nga sa'yo kanina, ang dalawa ang mandatos na major mandates of our law enforcing agency sa sa ating bansa, sa ating bayan. Yung pulis, primero dapat ma-prevent ang commission of the crime. That is more on preemptive action. Hindi kung halimbawa hindi na-commit talaga ang crimes, at all costs dapat ma-solve ang crimes. The perpetrators or suspects must be brought before the bar of justice para to discourage the criminal and would-be criminals to do this, because alam nila na they cannot escape the long hands of the law. Yun dapat, no, ang mangyari. Kaya, and it needs the support of our people, support of our community, support of our political leadership. Kailangan talagang ganon. Dahil, siyempre, yun na sabi ko nga, kahit anong galing ng pulis natin, kung walang suporta sa komunidad, ay medyo mahirapan. It is not only in law enforcing activities, but also in fighting insurgencies. Alam naman natin, Kapobring Archie, yan. Kahit anong galing ng military, kahit anong galing ng pulis, without the support of the community, kung may magawa sila, kaunti lang. Pero kung fully supported, andin yung mga kababayan natin, yung komunidad actually, hindi magpakita na takot sa mga taong gumagawa ng mga masama. Dahil di more nga mamihasa sila, so to speak, kung ganun. Walang taong hindi takot na matay sa mundong ito. Iyon ang sinasabi ko palagi. Pero kung ikaw ay manatiling takot sa kanila, sabi ko nga people who afraid to die will suffer thousands death. Pero ang taong hindi takot mamatay will die but once only. Ang tanong ko doon ay sabi ko, saan ka mamili? Mamatay ka for many times or you will die once only? Kaya nga sabi ko, sa mga ganun yung mga sitwasyon, huwag na, hindi natin ipakita na takot tayo sa kanila, sa mga criminals na ito, because mamihasa sila yan. Alam mo, Kapobring Archie, sa experience ko in Mindanao, alam mo naman ang gulo sa Mindanao before during our younger days Kaya the moment na mga lugar na magulo na, ang ginagawa ko noon, ino-organize ko yung mga tao
Ini-organ ko sila, pinipitok ko sila na dapat mag-unite sila. And then fight it out. Lumaban. Dahil kung di kayo lalaban, walang mangyayari sa inyo. Kaya sa mga lugar na nasaynan ko noon, actually nagpasalamat yung mga tao. And di proven effective yung sinasabi ko kapobreng ate. Kasi nga pagka may tulong ng community, pagka may nakita pa lang sila dyan sa daan na may bit na armado o armas, mai-report kaagad sa otoridad, hindi na sana matuloy itong paggawa ng mga krimen. Isa yan sa mga magagawa sana ng ating komunidad, no, sa dito sa mga incident na ito. Pero kanina sa pagpunta namin doon sa area, kasi yung mismong farm na pagmamay-ari ng retired police ay nasunog na naman kanina yung kanyang isang bahay doon sa loob or itong barracks ng kanyang mga tauhan. So hindi alam kung ito ba ay sinunog or talagang aksidenteng nasunog talaga. Yan, under investigation pa ngayon itong nangyari ulit sa farm ng isang retired police, Sir Neron. Kahapon naman sa aming mayor ng Banga ay sinabi niya na parang nakikita nila na gantihan ang nangyari. Dati pala itong farm ni Mr. Protasio ay ninakawan daw ng halos masobra 12 yata yon or nasa sobra 10 na mga manok, and then recover doon sa isang bayan at may naipakulong na suspect sa pagnanakaw. And then nangyari ulit na after na makasuhan yung suspect ay eto nga ulit ang nangyari naman, pinasok ng mga may armas itong lugar ni Mr. Protasio, and then napatay yung dalawa niyang tauhan doon sa farm, no? Nakakalungkot kung talagang mapatunayan na ito ngang motibo ay gantihan, Sir Neron. Uso ba ito noon yung ganitong mga pangyayari dito sa panahon mo? Actually nangyari yon Kapubing Archie, nangyari yon sa Libacao during our time ni Mayor Charit Nabarusa. In fact, may mga isa doon yung Asyong. Yung si Asyong, pinuntahan namin yon ni Mayor Nabarusa noon kasi nagkaroon siya ng rido-rido Maraming mga patayan doon. Kaya nag-operate kami noon, kasama ko noon si Mayor Charit Nabarusa when I was the Provincial Director of Baclan. Ay may mga kasama tayo noon na mga media. Si Sambuang, si Sir Ernie Sambuang, bata pa siya noon, ano? Si Sir Ernie Sambuang, panibate kami noon. Apo. Madaling araw ang operasyon namin noon, and then napasurinder namin si Asyong, of course with maximum efforts of Mayor Charit Nabarusa, and yung mga rido na sinasabi gantihan noon, na-neutralize yun sa Libacao during the time of Mayor Charit Nabarusa as mayor. And until now, siya pa rin yata mayor ngayon natin sa ayan ng Libacao. Yung anak niya po. Libacao nun is very thankful to the sincerity and bravery or courage manifested soon by Mayor Charit Nabarusa in neutralizing that rido o ganti-ganti na mga activities before, dahil maraming napatay kinakarusa mga namatay noon during the time. Anak ko, nakakatakot. So, we are very thankful also na during our time with Mayor Charit Nabarusa, he was the mayor of Libacao, Aklan, and I was then the police provincial director. Pagtulungan namin, ay nasugpo namin yung mga ganti ngayon o mga rido-rido na sinabi. Ang isang well-known doon o mga notorious by the time yung excuse yung si certain Asyong, nag-operate pa kami doon sa may Luktuga. Speaking of Asyong, itong una kasing napatay ay Asyong. Itong nakaraan lang, yung Father's Day, Remy Asyong ang pangalan, yun ang unang napatay.
binaril habang kumakain yata, tapos tinawag gabi, no? Tinawag ng dalawa raw suspect tapos pinagbabaril. Yun yung unang nangyaring insidente dito sa latest na ito. Asyong din ang napatay. Tapos sunod dalawa naman dito sa una nitong nanakawan na farm. So baka ampod ni Ron, baka kung totoo ang sinasabi ni Mayor na baka gantihan, dapat siguro gawin yung pareho sa ginawa ninyo dati ni Mayor Nabarosa na nagpagitna kayo. Ay, yes, actually, depende yun sa leadership, sa political leadership ng local government units natin. Katulad ng ginawa namin noon, dayon nga Mayor Charit Nabarosa, no? Iwasan yung gantihan dahil ang kawawa doon actually yung mga inusinti, at hindi natin gustong itulirar ang mga ganun na mga sitwasyon sa ating bayan o sa ating probinsya ng Aklan, dahil alam naman natin na tayong mga Aklanon, we are peace-loving people. Hindi natin gusto yung magulo, hindi tayo sanay sa gulo na mga ganon. Kaya dapat pagtulungan natin yan na Kapobring Archie. Ano ang mensahe ninyo sa ating mga otoridad or sa ating local government po? Bilang kayo yung sa peace and order dati, no, sa ating sangguniang panlalawigan, matagal kayong umupo bilang sangguniang panlalawigan, natapos talaga nga yung sunod-sunod na term ninyo at always number 1 kayo sa labanan, no, sa pagdating sa eleksyon, kasi alam natin na talagang nagsiservisyo kayo sa taong bayan. Ano po ang inyong pwedeng sa kanila, mensahe po? Yes, no, thank you for that, Kapobring Archie. Yung pamilya na mga involved na yon at kung sinong involved doon, dapat magkaroon ng meeting yan. Dapat may sares, ipatawag sila for meeting. Like ginawa noon namin ni Mayor Charit Nabarosa ng Libacao. Kausapin sila ng masinsinan, at kung hindi sila limbawa ngayon, they will not accede, no, sa mga pinag-usapan, kumbaga ibigay sa kanila ang batas. Itapon through the book to them. Kumbaga, through the book to them. Ihagis natin yung libro sa kanila. Para sa ganon, ay madiskan silang gumawa. At it will serve also as warning to others. Dalawa, ang mga bagay na ganon, pwedeng idaan sa persuasive. No? Persuasive approach na sinasabi natin. At ang pangalawa naman, ay doon na tayo sa due process of law. Oo. Kasama doon yung sinasabi nating throwing the book on them. Kapobring Archie. Naalala ko yan, si Mayor Charit Nabarosa, noong ako'y nagsisimula pa lang sa radyo, mayroon niyang 2 pamilya na talagang pinatawag dyan sa bayan ng Libacao. Dahil sunod-sunod yung may ambusan pa sila sa doon sa piyesta, at doon nagkakatagpo minsan yung magpamilya, tapos biglang nagbabarilan. So kinausap sila ng provincial director at saka kasama si Mayor Charit Nabarosa. Naging okay naman yon, hindi na nasundan ng mga insidente. So parang nakakatakot kung sinasabi ni Mayor Noel Redison, ni Mayor Boy Redison, na parang hindi pala pa namang konklusyon, pero parang gantihan ang tinitingnan nilang motibo, Sir Neron. I hope na hindi ganon gantihan. Kaya dapat sana hindi mangyari ang ganon. Dahil pag sinabi natin gantihan, actually, okay lang sana kung sino ang may sala, yun ang dapat mabiktima. No? Pero kung yung mga inosente na mga tao, katulad ng mga taong yung namatay doon sa farm, wala namang sa mga information na rinig natin, actually, walang kamuwang-muwang yung mga tao ngayon, dahil kumbaga mga taga-alaga lang sila ng manok, no? Kumbaga wala silang background na mga
katulad sa pagpamatay o paggawa ng masama sa mga kapwa. Mga mabait pangaraw yon sa barangay, walang mga bad record, no? Walang mga bad records. Yun ang narinig natin na mga reports. No? Kaya nakakalungkot ang mga ganun na ma-involve o madamay yung mga inosente. Yun dapat ang iwasan natin. No? Lipat naman tayo dito sa bilang sabi nga nila, ikaw daw yung spokesperson ng inyong anak na barangay captain ngayon ng Sigkay. Kahapon ho ay may nakita kami doon, may nag-inform sa amin na isang bahay ang dinimolish raw doon sa barangay Sigkay, kalapit na barangay ng Pulukati at Dingli, kung saan doon banda nangyari yung insidente ng pamamaril dyan sa may Lapnag. So sa Sigkay, mayroon daw isang bahay na dinimolish dahil parang pinupugaran tuwing gabi. Mayroon daw iba't ibang tao na pupunta na hindi raw kilala. So ano po, pakikwento nga po Sir Niron kung ano po nangyari doon. Yes, no, actually, ang totoo doon, Kapobring Archie, yung bahay na yon, ang may-ari doon, mga Birano si Milvin Birano, saka mag-asawa si Milvin saka si TC Birano. Actually, mga kaibigan ko man yun palagi kong tinatawag yung kung magtrabaho noon, magpagawa ako na magpakuan ako ng mga butong, magpa-harvest ng mga bambo. At ngayon, actually, may mga reports kasi noon na may bumabisita sa lugar nila. Na oras na hindi kilala. That is long time ago, bago mangyari yung mga na yon, panahon pa yon ni Kapitana Alma Riloneron, no? Ngayon, one time nga noon pinatawag ni Kapitana Alma yung mag-asawa dahil may mga reports na may mga taong pumupunta sa kanilang bahay sa mga dis-oras na panahon ba? Mga hours na sinasabi natin, at in-advise na namin na kasi may mga nangyari na kasi mga rabiris doon yung lingkay ng barangay Sigkay, may mga baka na nawala, and then may mga kwanarado yon nga cockfightings. May mga manok. Pangsabong nawala. O sa laptop ng eskwelahan. Maraming mga rabiris na incident transpired ba? Tapos sunod natin sinasabi, hindi sinasabi na sila ang suspect, pero sa mga reports na tanggap ng barangay na may mga unknown persons na pumapasok doon sa lugar nila, so minabuti ni Kapitan Alman Nero noon na ipatawag. So, ngayon, medyo nagkalma-kalma yon. Pero ito namang nangyari, may relasyon rin kasi sa nangyari doon na patayan Patayan doon sa Lapnag, particularly on June 17. Di ba sabi yung asyong napatay doon? Opo, June 15 yata yon, Father's Day, napatay itong si Remy Asyong. Opo. June 15 yata, June 15, no? Napatay. It so happen na accordingly, yung may-ari ng bahay dyan sa Sigkay na si Melvin Birano, kamag-anak nila, relatives nila yung asyong na si Remy namatay. Accordingly, naging kasama pa raw niya yon sa pag-harvest ng mga bambos ba, yung pag-cut ng mga bambo. Bamboo poles. Bamboo poles yung mga kawayan. O kawayan, kung sa atin kawayan Dingli, no, sa barangay Dingli. So pagka nangyari doon nga may patayan na yon, 19 sa June 19, no, kasi 15 nangyari, June 19 parang inabandon na nila yung lugar diyan sa barangay Sigkay. Yung bahay na yon ay within the compound of our municipal treasurer, municipal engineer municipal engineer, si Engineer Hermed, yun nga, si Raspino. Kaya minabuti ng ating mga barangay officials at kumbaga kinausap kumbaga sa ating hingingyo
gihinyo o kinausap ng pinakiusapan ng mga barangay officials natin sa pagpanguna ni Engineer Nel Neron na siyang punong barangay ng Sikay natin, na kung pwede ay gibain o i-remove yung bahay na dyan. Kasi abandon na, and then in spite of the fact na abandon na, accordingly may mga tao pang pumupunta doon sa 10 oras ng panahon during late hours. So and then kaya minabuti ng barangay na kumbaga i-transfer o i-dismantle. And the barangay officials are thankful also, or we're thankful also, nga kumbaga si Engineer Herme, si Raspi, acceded verbally, gave his consent verbally, and then nag-volunteer pa nga siya na during the actual demolition of the house ay nandoon siya. He will be supervising, including sa mga pamilya o sa anak mismo ng may-ari ng bahay na si Melvin Verano, because si Melvin Verano and other siblings hindi naman makontak. Kaya wala nang means of contact yung mga barangay officials. Kaya lang sa anak niya dyan sa Sikay, it so happen na yung anak nilang isa ay nakapag-asawa rin dyan sa barangay Sikay. And of course, kay Engineer Herme si Raspi, dahil simpre within his compound, no, sa area niya. And ang reason doon actually, Kapobing Archie, para mapreserba yung katahimikan ng ating barangay, ng Sikay. Iyon ang main purpose ng ating barangay official sa pagpanguna, of course, ni Engineer Nel Neron. Hindi niya gusto, hindi natin gusto na yung pangyari sa ibang barangay ay mangyari sa barangay Sikay. So, we are on, the barangay officials are more on preemptive actions para pasan at patuloy na mapreserba ang kapayapaan ang kapayapaan ng barangay. So yun pala ang pinakang main reason. At kung bakit nga 10 oras ng mga gabi ay dyan may pupuntang mga tao na ayon pa sa kanila ay hindi rin daw po dumadaan sa barangay ninyo, hindi rin nagpapakita. Hindi na papakita, and then siyempre may mga pangyayari nang hindi maganda sa mga neighboring barangays, ay kumbaga pinipreserba ng mga barangay officials ang ating barangay Sikay also. Yan yung maganda kung ang advisor ng isang barangay captain ay dating provincial director ng Philippine National Police. Alam nila kung paano ang aksyon na gagawin para ma-prevent yung mga crimes. Yan ang si Ampod Neron. Tama po ba? Yes, no, thank you for that. But of course, hindi man naging successful si Ampod Neron in the position of peace and order in our province of Baclan during our time without the support of media. Isa ka noon na Kapobing Archie. And then of course our community and our political leaders. Yung mga political leaders natin, time of Governor Florencio Jubin Miraflores. Sir Neron, babalik pa po ba kayo sa politika? Ngayon na medyo ano na pinagkakaabalahan ninyo ngayon dahil tapos na ang term ninyo po, kakatapos lang. Yes, no, actually, Kapobing Archie, naging public knowledge man yun sa Aklan na kung ngayon ay may naramdaman pa tayo sa ating katawan, no? I am still on the process of recovery dahil 1/3 of my right lung was removed, no? Kaya dahil niya I hope nga sa awa ng Panginoon, through your hard prayers, we can totally recover very soon. Kapobing Archie. Kailangan pa ho kayo ng mga Aklanon, Sir Neron. Hidlawon gid kami karakimo ay.
Ay makon sa Manila tagali si Sir Neron ay. Okay. Ito man taki mo siyempre. Si Lolo Tasyo hindi ko pag makita kita actually na alaala ko si Lolo Tasyo na napakagaling. Kaya yung programa natin diba? Isugid kay Ampod Neron. Dumduman mo gali ro yon na Sir Neron ano. By the way, thank you very much Gid. Maraming salamat po Sir Neron sa mga sa pagkakataon na ito na makapanayam ka namin for the first time dito sa PV News Online sa pobreng vlogger, at marami hong nanonood sa atin sa YouTube at sa Facebook po. Thank you man Kapobreng Archie, no? It is an honor also dahil siyempre alam mo naman na masyadong sikat yung Kapobreng Archie na vlogging, no? Isa ka yung sa TV News natin. At it is not only known in the province of Baclan, it is known throughout the world through YouTube. Kaya maraming salamat din, and lalong-lalo na sa ating mga kababayan dyan sa Aklan, at yung ang Ampod Neron ninyo sa lahat ng panahon, kahit wala na sa government service actually, ready naman tayo magbigay ng assistance as usual na within our limitations always. At inaulit-ulit ko palagi, Kapobreng Archie, yung pagpasalamat ko sa mga Aklanon. Dahil sabi ko nga, hindi tayo naging maganda yung paggawa, yung pagtupad ng ating mga katungkulan sa serbisyo publiko without the support of our people in the province of Aklan. Nangani, mabuhay ang probinsya ng Aklan, mabuhay ang mga Aklanon, mabuhay si Kapobreng Archie. Thank you. Thank you, Sir Neron.